Magandang gabi Pilipinas, mula sa Pag-asa DUST, narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Bahagyang bumaba ang axis ng Intertropical Convergence o ITZZ at kasalukuyan po itong nakaka-apekto dito yan sa may Mindanao area. So saan po natin magdadala ito ng mga mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan, particular po sa buong Mindanao kasama ang eastern section ng Visayas. Samantala, trough ng isang bagyo sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility o itong Tropical Storm Kujira ang nakakaapekto naman dito po sa may Pangasinan kasama Zambales, Bataan at dito po sa may bahagi ng Mindoro, ganun din no, sa areas pa ng Palawan. So asahan po magkakaroon kayo dyan ng mga mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon at ilang bahagi pa po ng Visayas, fair weather condition pero posible na ngayong gabi hanggang bukas ay makaranas po tayo ng mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. I-check naman po natin ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Para po sa Baguio City, asahan dyan ang pagkakaroon ng fair weather conditions simula po yan bukas hanggang sa araw ng Huwebes. Posible pa rin ang mga isolated cases of rain showers and thunderstorms. Dito po sa atin sa Metro Manila, makakaasa rin po tayo sa maaliwalas na panahon. Ang temperatura po natin nasa pagitan naman yan ng 24 to 35 degrees Celsius. Sa Metro Cebu, good weather condition din po sa susunod na 3 araw, liban na lamang sa mga puno-punong pagkidlat at pagkulog. Sa Metro Davao naman po, paghandaan natin ang maulan na panahon sa susunod na 3 araw. Ang temperatura po bahagyang mababa yan, nasa pagitan naman po yan ng 22 to 29 degrees Celsius. At para po sa Zamboanga City, asahan din ang pagkakaroon ng maulan na panahon bukas hanggang sa araw po yan ng Huwebes. Kaya naman sa mga residente, patuloy po tayong mag-monitor sa kondisyon ng panahon. At dahil po napapadala sa mga pag-ulan, kaakibat rin ito ang mga pagbaha. Kaya para maiwasan ang perwisyo, i-take note po natin ang mga flood-prone areas dito po ito sa Metro Manila. Kabilang po dito ang Barangay Doña Imel, ang Lagi, Tatalon at Talayan sa Quezon City. Ganon din po ang Sampaloc, Quiapo, Lagusnilad, P. Burgos Street at ang Rizal Avenue Corner or Papa Street sa Manila. Kasama rin po sa mga bahaing lugar sa Makati ang Makati Diversion Channel at ang South Superhighway from Buendia. Sa Mandaluyong naman po kabilang dyan ang Maisilo Circle to Bonnie Avenue, Calentong Street, New Panadero Street, Shaw Boulevard at Acacia Lane. Asahan din po ang pagbaha sa Ninoy Aquino Avenue, particular po yan sa May Parañaque. At narito naman po ang mga dapat na dalhin lalo na kapag nagbabadya ang pag-ulan. Make sure na meron kayong laging piliin po ang matibay na klase para kaya nitong labanan ang malakas na hanging maaaring dulot po ng thunderstorms. Mainam rin ang pagdadala ng raincoat lalo na sa mga estudyante. At alam naman natin na hindi po talaga maiiwasan ang pagkakaroon ng baha kaya siguraduhin rin na kasama sa inyong checklist ang boots o yung bota. Isama na rin po sa inyong bag and towel just in case na mapasa kayo ng ulan, may magagamit kayo pang tuyo ng inyong katawan, ganun din ng inyong mga gadgets. And lastly, don't forget to bring your first aid kit. Mabuti na po ang laging handa anumang oras. At para bukas naman po sisikat ang araw, yan po ay 5:28 ng umaga at 6:28 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DUST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po inyong nakasama, ang inyong weather body Jessie Basco. Magandang gabi sa inyong lahat.